kong napanood na video ay walang halong edit. At ito daw ay ang tunog ng isang sirang tornado siren sa Chicago. At ang tunog na ito ay katulad daw ng tunog na nilalabas ng bida natin sa kwento natin ngayong araw. Pag-uusapan natin ngayon ang isa sa pinakamaraming request ng mga manonood natin sa channel natin ng kwentuhan. Ang urban legend na ito ay sikat din sa ibang bahagi ng mundo at hanggang ngayon ay usap-usapan pa din ito sa loob ng YouTube. Ang urban legend ni Trevor Henderson na ito ay nakilala sa parang hugis na katawan ng isang tao at may muka na tulad ng isang siren na ginagamit niya sa pagkain sa kanyang mga biktima. Kung interesado kayo sa mga ganitong topic, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe at i-click nyo na din ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong kwento. Huwag na natin itong patagalin pa at magkwentuhan na tayo. Ang itsura ng ating bida sa kwentong ito ay ang kanyang taas ay kasing taas ng isang poste na umaabot ng halos 40 feet na kapag iyong titignan sa malapitan ay tila buto at balat lamang ito dahil sa sobrang payat ng katawan nito. Maraming nagsabi na ang kulay daw ng balat nito ay kulay kalawang at ang kanyang mga kamay ay sobrang haba na tila mas mahaba pa sa kanyang mga paa kung ito ay titignan mo ng mabuti. Ang leeg nito ay sobrang haba na tila may mga nakasabit na mga wire ng kuryente papunta sa kanyang ulo na bakal. Oo mga kakwentuhan, tama ang narinig nyo. Ang ulo niya ay bakal. Ito ay bakal dahil ang ulo niya ay isang sirena o siren sa English. At marahil ito ang dahilan kung bakit siya nakilala sa tawag na siren head. Pero tulad ng isang normal na sirena, ay ang ulong sirena nito ay may mga matutulis na ngipin na talaga namang kikilabutan ka kapag ito ay iyong nakita. At idagdag mo pa dito ang nakakakilabot niyang mahabang dila na tila kaya kang higitin papunta sa bunganga ng kanyang sirena. Bago natin pag-usapan kung paano niya nakukuha ang mga biktima niya, ay bibigyan ko muna kayo ng kwento na inilahad o kwento ng ibang nagsabi na nakita daw nila si Siren Head sa totoong buhay. Isang araw, habang naglalakad sa kagubatan, ang mag-ama na itatago natin sa pangalang Juan at Pedro ay tila naramdaman nila na may nakatingin sa kanila na isang di matukoy na nilalang sa isang poste ng kuryente. Ngunit ito ay pinilit nilang hindi pansinin at magpatuloy sa paglalakad sa loob ng kagubatan. Sa pagpapatuloy nila maglakad ay narinig ng anak ni Juan na si Pedro ang boses ng kanyang namatay ng ina. At sinabing tumakbo siya papunta sa kanyang kaliwa at iwan ang kanyang ama. At dahil dito ay nagulat ng sobra si Pedro. At agad tinanong ang kanyang ama kung narinig niya ba ang boses ng kanyang ina. Agad namang sumagot si Juan nang may ngiti sa muka na huwag siyang takutin at huwag biruin ng ganon. At agad din naman tumigil si Pedro sa kanyang pangungulit dahil inisip na lamang niya na baka namimiss niya lamang ang kanyang ina. Pagkalipas muli ng ilang sandali ay muling may bumulong kay Pedro at agad niya itong sinabi kay Juan. At dahil dito ay sobrang nagalit si Juan at naglakad ng sobrang bilis. Habang naglalakad si Juan ng mabilis at galit ay unti-unti na pala niyang naiiwan si Pedro sa kanyang paglalakad at biglang may bumulong kay Juan
na Papa, nandito lang ako sa likod mo. Bilisan natin maglakad. Bilisan natin maglakad. Nakakatakot dito sa gitna ng kagubatan. At naglakad naman sila ng mabilis. Hanggang sa napansin na lamang niyang nagsasalita sa likod niya ay hindi ang kanyang anak, kundi ang isang poste na kamukha nang napansin nila bago sila pumasok ng kagubatan. Sa sobrang takot niya ay tumakbo siya ng mabilis habang sinisigaw ang pangalan ni Pedro. Ngunit sa loob ng ilang oras niyang paghahanap ay hindi na niya makita kahit ang anino ni Pedro at humingi na din ng tulong sa mga pulis para mahanap ang kanyang anak. Ngunit katulad ng unang subok niya ng paghahanap sa kanyang anak ay bigo din silang makita ang kanyang anak. At ang tanging nakita lamang niya ay ang sapatos ni Pedro na may bakas ng dugo. Sa storyang aking nakwento sa inyo ay mapapansin nyo na napakadelikado ni Siren Head dahil kaya niyang manggaya ng boses ng mga taong kakilala ng kanyang bibiktimahin. Dagdag pa dito na napakagaling niyang magtago. May mga nakapagsabi na si Siren Head din daw ay napakalakas at napakabilis na pwede niyang magamit kung sakaling may makakalaban siya na ibang nilalang na mas malakas din at mabilis tulad nila Slenderman at iba pang malakas din na nilalang. Ang ugali ni Siren Head ay ito daw ay napaka-agresibo na kapag meron siyang nagustuhang biktima upang kainin ay hindi niya ito pakakawalan basta-basta at gagawin niya ang lahat ng maisip niyang paraan para makuha niya ang biktima. Si Siren Head din ang isa sa pinakamatalinong halimaw dahil daw alam na alam niya kung sino ang dapat niyang gayahin para maloko ang kanyang biktima at makain ito ng walang kahirap-hirap. Si Siren Head ay may isang kakayahan na hindi niya pa nakita sa ibang halimaw at ito raw ay para masigurado niya na hindi makakahingi ng tulong ang kanyang mabibiktima. Ang kakayahan niya na sinasabi ko ay ang kakayahan niya na tanggalin ang kakayahan ng kanyang biktima na sumigaw at humingi ng tulong. At pagtapos nito ay maglalabas siya ng sobrang lakas na tunog at pasasabugin niya ang mga eardrum ng kanyang biktima at pagtapos nito ay kakainin na niya. Alam kong nagustuhan nyo tong video na to, kaya mag-like, mag-subscribe at mag-iwan na din kayo ng komento kung meron kayong gustong kwento o topic. At pag umabot tayo ng 300,000 subscriber ay mamimigay ulit tayo ng bagong cellphone sa subscriber natin na laging naka-comment at like sa mga bagong video natin.